Isa sa pinakamahirap na kurso sa kolehiyo ay engineering. Oo, madali sa ilan, pero hamon sa karamihan. Sa bawat formula, computation, at pagguhit ng linya, may kasamang puyat, pagod, at sakripisyo. Iba-iba rin ang pinanggalingan ng bawat estudyante. May mga nagmula pa sa malalayong lugar at bumibiyahe ng ilang oras araw-araw para lamang makapasok. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, patuloy pa rin ang bawat isa, lumalaban, natututo, at nagsisikap para makamit ang diploma. Para makatulong, binigyan kami ng isang activity kung saan ay tutulong kami sa kapwa namin estudyante. Inimpisahan namin ito sa isang pagpupulong. Pinag-usapan namin kung ano o paano ang magiging flow ng aming pagtuturo. Dito, napagdesisyonan namin isa-isa namin tututukan ang bawat estudyante. At kinabukasan, nagsimula na kami. So, ayun, saan ka ba nahihirapan? Singularity, saka reflection. Meron kaming iba't ibang paraan ng pagtuturo. Minsan ay face-to-face, lalo na kapag may available na oras sa school. Minsan naman ay online, via Google Meet, kapag hindi nagtutugma ang schedule. At minsan naman ay messenger lang. Nagsasandan ng assessment at solutions. Pagka-convenient, pwede mong i-disregard yung lahat, yung isang tapos isunod ko. Itong 160. Dinala mo na lang yung order niya. Kasi 86 naman ito. Itong pag-establish yung first integration, kaya mo matuloy, di ba? Itong activity na to is surprisingly nakakatawa kasi natuturuan ko sila about sa subject na interesado ako. So, mas madali kong ituro sa kanila yung mga concept, yung mga techniques, kung paano kumuha ng mga loads, ganyan, reactions, yun, kung paano gamitin yung equation, yung ganito. Tapos, nalilibig din ako kasi, nagigits nila yung tinuturo ko at nagagamit din nila yung mga techniques. So, helping the MECTRI students was such a great experience. It's as if nabigyan ako ng chance na i-correct ko yung mga mali ko during pinatake ko yung MECTRI. I retaught them everything that we knew and the things na nagawa naming mali during our MECTRI para maiwasan nila ngayon. I hope na may natutunan sila and sana makatulong yung patuturong ginawa namin sa kanila. So, ang natutunan ko dito sa tutoring activity namin sa structural theories, mas lumalim yung understanding ko sa paggamit ng Mammalia method and double integration method. Kasi dito sa tutoring, kailangan na itindihan mo talaga yung mismong topic mo para naituturo mo rin ng maayos sa i-tutor mo yung topic na tinuturo mo. So, dahil doon, nagkaroon ako ng mga tips and shortcuts na tinuro sa kanila para mas mapadali yung pag-solve na ng mga problems. So, hopefully sana natuturin siya. Okay. Ang reflection ko about sa tutoring activities namin, sabihin natin, sa tutoring activities, actually maganda yun kasi ako sa sarili ko, hindi talaga ako nagtuturo ng ibang tao. Like, kung ano yung inaral ko, pang sa akin lang. Hindi naman sa selfishness yung tawag ko. Parang nahihiya kasi ako magturo sa iba. Kasi what if may mali pala sa naaral ko dito. Then, yun nga,
sa part ng tutoring activities namin is mas na-encourage ko sa sarili kong aralin mabuti yun para naman di nakakaya kung tuturo ko tapos hindi ko pala masyadong master yung topic na yan. Then yung topic na yun is nakaka-ano rin sa akin, nakaka-benefits din sa akin kasi yung pinapaturo niyang topic is topic din namin sa finals, natin sa finals, which is yung deflection yan. Then parehas kami nag-benefits yan sa akin. Ang benefit sa akin, yun nga, naaral ko mabuti tapos topic natin. Then yung sa sa benefits naman sa kanya, mas na-enlighten siya, mas nadalian daw siya sa dawin ng pagtuturo ko sa kanya. So, yun lang. Sa akin naman, itong activity na to ay masaya at nakakataba siya ng puso. Kasi nakakatulong kami ng kapwa namin estudyante. At isa pa, hindi lang naman sila yung benefit sa activity na to, kundi kami rin. Sa bawat topic, lesson, tips at technique na naituro namin, mas lumalim pa yung pag-unawa namin dito. Sa kursong puno ng hamon, hindi lang talino ang turunan, kundi pati ang sipag, tiyaga, at malasakit sa kapwa.